magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, buyan ka ng magiting, sa manlulupi, kita masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo baba, ay nilang ang tula at awit sa paglayang nilalaan. Ang kisap ng watawat mo'y nagumpay na nagiging, ang bituin at parang niyang kailan magpalit ang dilim. Lupa ng araw ng maraming pagsita, kaya langit sa likod. Aming ligaya naman may mamagin, at namatay ng dahil sa'yo. Sa ating masipag at ina ng paaralang elementarya ng Balarang, Ma'am Paz Ramirez, sa aking kapwa kaguruan, mga mag-aaral, at sa ating mga magulang, isang mapayapa at ligtas na araw sa ating lahat. Embracing the new normal. Ito ay isang hamon sa atin sa larangan ng edukasyon. Edukasyong hindi maaring huminto o tumigil, at ito'y nangangailangan ng gabay ng komunidad, paaralan, kaguruan, at ng mga magulang. Sa araw na ito, ay ibabahagi namin sa inyo ang pangkalahatang ideya o kaalaman sa proseso kung paano ang daloy sa pagsasagawa ng modular distance learning modalities, gayon din sa mga pulisiya at responsibilidad na gagampanan ng bawat isa sa atin. Naway pagkatapos ng orientation na ito ay handa na nating harapin ang hamon ng edukasyon. Bilang pangwakas, iiwanan ko ang temang ito bilang inspirasyon sa ating lahat. Tulungan ng guro at magulang, susi sa tagumpay ng makabagong edukasyon. Ako po si Ginang Ariñas. Maraming salamat po. Sa aming butihing punong guro na si Dr. Paz Ramirez,
sa aming mga masisipag na dalubguro at aking mga kapwa guro ng Balara Elementary School, sa mga minamahal naming magulang, kawani at mga mag-aral ng paaralang elementarya ng Balara. Isang mapagpala at ligtas na umaga po sa ating lahat. Kumusta na po ang lahat? Kumusta na kayo mga kapatid? Namimiss ko na kayo. Dahil sa pandemyang COVID-19, marami po sa atin ang nalugmok, natakot. Isa na rin po ako doon, nangambang magkasakit, nawalan ng hanap buhay, trabaho, para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, pang-araw-araw na pamumuhay. Pero gayon pa man, life must go on. Learning must go on. Education must go on, as what our DepEd Secretary Leonard Bion stated. Education must go on. So kaya naman kami sa Balara Elementary School, sa panguna po ng aming butihing punong guro na si Dr. Paz Ramirez at ng aming masisipag na dalubguro, kasama na aking mga masisipag din na kapwa guro ko sa Balara Elementary School, ay patuloy po na nagtutulungan sa hakbang patungo sa tamang pagpili po ng learning modality na gagamitin po ng ating mga mag-aaral ngayong darating na pagbubukas na klase ngayong Agosto 24, taong 2020. So in behalf of the Balara Elementary School Teachers Association, kami po ay lubos na nagpapasalamat at patuloy po na sumusuporta para po sa kapakanan ng ating mga bata, kapakanan ng ating mga mag-aaral sa paaralang elementarya ng Balara. Ang unos at pandemyang naranasan po natin ngayon ay siguro na nung po matatapos din po ito, patuloy lang po tayo na magpasalamat sa Panginoon, magdasal, manalangin, at tibayan po ng ating loob para po sa ating may kapal. At muli po, isang mainit at ligtas na umaga po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tunay pong kakaiba ang school year 2020-2021 dahil sa nararanasan nating pandemya. Hindi lamang sa ating bansa kundi bagkus sa buong mundo. At dahil dito, ang Departamento ng Edukasyon ay nagpalabas ng memorandum. Ito ay ang DepEd Memorandum No. 53 Series of 2020 referring to the Joint Implementing Guidelines in the 2020 Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela. Ano nga ba ang Brigada Eskwela? Ang programang ito ay isa sa napaka-importanting programa ng Departamento ng Edukasyon. Taon-taon ang mga paaralan ay nagsasagawa ng Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela, at ito ay hindi naman pulinid sa ating kaalaman. Katunayan, ang ating paaralan ay lagi ng kaagapay sa pagkakaroon ng matagumpay na Brigada Eskwela. Sa taong ito, ang tema ng Brigada Eskwela ay pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad ng edukasyon para sa kabataan. Dati-rati, ang ating Brigada Eskwela ay tumatagal ng 1 hanggang 2 linggo. Subalit ngayon, ito ay nagsimula noong June 1, 2020 at magtatapos sa August 29, 2020. Halos 3 buwang paghahanda ng pasukan. Ano nga ba ang Brigada Eskwela under the new normal? Ito ay yung sinasabing bagong mukha ng Brigada Eskwela, na kung saan dati-rati nag-iipon-ipon at nagsasama-samang maglinis, nagkukumpuni at nagpipintura ang mga guro, mga magulang, mga mag-aaral, katulong ang iba pang mga volunteers at stakeholders. Ito ang tradisyonal na konsepto ng Brigada Eskwela. Pero dahil sa COVID-19, iniba ang paraan ng pagtutulungan ngayon upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. At dahil hindi pa safe ang face-to-face, itutuon muna ang tulong at activities
sa implementation ng ating Learning Continuity Plan. Ang bagong konsepto ng Brigada Eskwela ay nakafocus sa preparation at pagpapalakas ng partnership para masigurado ang paglalahad ng edukasyong de kalidad sa bawat mag-aaral. Dito rin itinuturo ang iba't ibang modalities na inihanda ng DepEd na pwedeng options ng mga magulang kung anong ia-adapt para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At syempre, mas napapanahon ngayon ang donations gaya ng face mask, thermal scanner, health kits, disinfectants, multivitamins, at iba pang mga school supplies, kasama na rin ang printing materials at marami pang iba. Totoo pong napakahirap humingi ng donasyon sa panahong ito. Dahil sa ngayon ang ating bansa, ang ating mga kapwa Pilipino ay nasa panahon ng pandemya. Pero alam din natin na tayong mga Pilipino ay likas na matulungin at mapamaraan para lamang maipakita natin ang pagtutulungan at bayanihan, lalo na sa oras ng kagipitan. Tayo pong lahat ay sama-samang kikilos, pare-parehong uusad para magkaroon ng magandang resulta ang taong ito. Malaking hamon man ang kinakaharap natin ngayon sa larangan ng edukasyon. Marami mang pagbabago ang nagaganap. At sa ating pong mga magulang, alam kong marami tayong mga agam-agam at balakid na nakikita. Pero wag po tayong mawala ng pag-asa at wag tayong sumuko para sa ating mga anak. Tayo po ay bayani para sa ating mga anak. Huwag po tayong sumuko para sa kanilang edukasyon. At sa lahat po ng mga magulang, mga stakeholders, sama-sama po tayong uusad at babangon. Sulong edukalidad, bayanihan sa paaralan. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa aming mga minamahal na mga magulang, mga mag-aaral, aming mga kabarangay, mga minamahal na guro at kawani ng paaralang elementarya ng Balara, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Paz Ramos Ramirez, Principal 4 ng ating paaralan. Ako'y ay lubos na bumabati sa inyong lahat ng magandang araw at sana'y patnubayan po tayo ng ating Panginoon may kapal. Sa lahat ng ating mga ginagawa sa ngayon, ito ay naaayon sa ating kagawaran ng edukasyon. Alinsunod sa kanilang mga utos, tayo ay sumusunod mula Central Office, Regional Office, Division Office na ibinaba sa ating paaralan. Tayo po ay nagsasagawa po ngayon ng ating virtual parents orientation. Ito ang pagkakataon na to para mabigyan po natin lahat ang ating mga agam-agam ng mga magulang. Lingid sa ating kaalaman sa pandemyang ito. Tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagbibigay niyan sa atin ng magandang kalusugan, magandang samahan, at magandang pakikipag-ugnayan ng lahat ng mga taga-barangay, lalong-lalo na ang ating pamumuno ng ating barangay captain, si Sir Jojo Cap Mahusay. Mahusay na maglingkod, mahusay na tumulong sa ating paaralan, at ang pamumuno naman ng ating school PTA officers sa pamumuno ni ating Sir Boboy Legaspi, ang ating SDPTA President. Ako po ay lubos na nagpapasalamat po sa lahat po ng tulong ng bawat isa sa ikabubuti ng ating mag-aaral. Ang ating mga guro, kahit nasa bakasyon po, lahat po ay nagiging busy para po sa lahat ng ating paghahanda. Dahil lingid sa kaalaman ng lahat,
itong pandemya na ating nararanasan, bagamat nahihirapan po tayong lahat, ang kautusan ng kagawaran ng edukasyon, ang pag-aaral ng ating mga anak, ang pag-aaral lahat ng mga batang nasa edad ay dapat ipagpatuloy sa iba't ibang pamamaraan under the new normal na tinatawag. Uunahin ko na po ang plano ng ating paaralang elementarya ng Barala sa ating mga kasamang mga guro at mga napiling mga magulang. May mga learning continuity plan po kami na sinusunod po. Ngayon, ayon po sa inyong survey na inyong sinagutan nung nagpatalak po kayo ng inyong mga anak, ang majority po na lumabas sa ating survey ay ang paggamit ng modular learning materials. Ito ay tinatawag na distance learning modality. Ang learning modality na ito ay may dalawang uri. Una, ang pagbibigay ng printed modules sa ating mga mag-aaral. Sino po ang mga bibigyan ng mga printed modules na ito? Ito po yung mga mag-anak o kaya magulang na nagsabi na wala silang gadgets, walang ibang internet connection sa bahay, kaya sila po ay bibigyan po ng paaralan ng printed modules. Itong printed modules ay naihanda para ang mga magulang ay bibigyan ng schedule para kunin po ang ating mga modules dito sa paaralan. Iuuwi sa bahay para sasagutan ng mga mag-aaral ng isang buong linggo at pagkatapos po nito, ibabalik para i-assess, i-check po ni teacher para i-ready naman po lahat ng mga teachers ang sumunod na modules sa susunod na pangalawang linggo. Pangalawa, ang mga magulang na pumili ng digitized learning modules ay sila yung mga magulang o kaya pamilya na meron po silang gadgets, may cellphone, may tablet, may laptop, pero hindi tuloy-tuloy ang kanilang internet connection. Wala pong problema po dito. Ang mga teacher ay i-upload lang po itong mga digitized na learning modules na kaparis din po ng mga printed modules sa social media, sa Facebook, o kaya sa Messenger na ito ay bubuuin ng mga magulang kasama ng kanilang advisors. Meron naman tayong isang modality pa na tinatawag na online class. Ito naman po para sa mga magulang o kaya pamilya na meron po silang tuloy-tuloy na internet connection, meron silang laptop, meron po silang iba't ibang gadgets na ito ay magagamit ng kanilang mga anak nang hindi sabay-sabay. Kung halimbawa po, may elementary at high school, sila ay susunod kung ano man ang napagkasunduan nila sa kanilang advisor o kaya teacher. Ang mahirap lang po dito sa online class na to, ang mga magulang ay kailangan may tuloy-tuloy na malakas na internet connection. Kaya po, kung ang mga magulang ay wala po itong internet connection, walang gadgets, meron po tayong unang learning modality. Ito yung sinabi ko kanina na printed modules. Ang mga ibang teachers, mamaya ay sasabihin nila kung ano ang proseso, kung paano kukunin o ipamimigay ng paaralan ang modules na ito para wala nang ibang dahilan ang mga magulang na hindi ipagpatuloy ang pag-aaral ng kanilang mga anak dahil wala silang internet, wala silang laptop, wala silang gadgets. Meron po tayong printed modules na ipamimigay po.
Ngayon, ang mga magulang naman po ay kaakibat ng tungkulin at paghahanda ng ating mga guro. Meron naman po kayong kaakibat na tungkulin na makipag-ugnayan, makipagtulungan sa ating paaralan para lahat tayo ay magkaroon ng magandang kolaborasyon, magandang pakikipagtulungan tungo sa ikakaunlad ng pag-aaral at ang sinisikap natin ang magandang dreams ng ating mga anak na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan tungo sa kanilang kalidad na mapag-aaralan sa ating paaralan na ngayon ay ililipat na sa inyong mga tahanan. Maraming papamaraan po na pagkikiugnayan po sa ating mga guro, kaya huwag po kayong mag-alinlangan. Isulong ang ating edukasyon, isulong ang ating quality education para sa ating mga anak sa magandang kinabukasan ng bawat isa. Maraming salamat po at mabuhay ang Balara Elementary School. Magandang araw po, si Ma'am Ina po ito, Master Teacher 2 ng Balara Elementary School, Quezon City. Narito po ako upang ipaalala sa ating mga magulang ang tungkulin habang isinasagawa ng mga mag-aaral sa elementarya ang distant learning sa pamamagitan ng printed and digitized modules. Matapos pong matanggap ninyo ang mga modules mula sa gurong tagapayo ng inyong anak, tanggalin ito sa plastic bag at isanitize or i-disinfect muna at huwag agad ibigay sa mga bata. Kung wala naman pong pang-disinfect sa bahay, ibilad ito sa araw ng ilang oras bago ipagamit. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng pamilya. Tandaan,
na ang COVID virus ay di natin nakikita at sa panahon ito, mas maigi na ang mapagduda tayo. Palagiing magugas ng kamay matapos humawak ng kung ano-anong bagay. Bago magumpisa sa pagbasa at pagsagot ng mga gawain sa module, ipaliwanag muna sa inyong mga anak yung mga payo ng inyong guro. Basahin yung paalala sa module at panatilihing maayos at malinis ang gawa. Sagutan lang kung ano ang hinihingi ng tanong. Bawal magsulat o mag-drawing ng kung ano-ano sa mga gilid nito. Ang inyong gabay ay kinakailangan lamang kung hindi maintindihan ng inyong anak ang kanyang binabasa at mga paunawa or directions ng mga gawain. Ito ay iyong ipaliliwanag lamang at hindi kayo mismo ang gagawa para sa kanilang sariling pagkatuto. Kung ang inyong anak naman ay nasa independent level sa reading comprehension, ibig sabihin, marunong magbasa, marunong intindihin yung binabasa at marunong sagutan ang mga tanong na nandoon, hindi na niya kailangan ang inyong gabay dahil malayan niya itong gagawin sapagkat naintindihan nila ang kanilang binasa. Kung ganyan ang mga anak ninyo, binabati ko kayo. Palagi ang kumustahin ang inyong mga anak kung nagawa na nila ang mga activities sa tamang oras at araw na laan para sa lesson or competency ng bawat subject. Hindi dapat nila ito ipagpaliban upang di sila magahol sa takdang oras ng retrieval o pagsoli ng mga modules sa kanilang guro tagapayo. Kung ang mga magulang na nagtatrabaho at walang oras sa paggabay sa kanilang mga anak, maaring ipagdiling sa mga nakatatandang kapatid o sino mang guardians na pwedeng gumabay sa inyong mga anak. Sa mga mag-aaral naman na pinalad na magkaroon ng internet connections at smart cellphones, tablet, laptop o isa sa mga ito, sila ay may takdang araw at oras ng virtual or online class kasama ang kanilang subject teacher sa pamamagitan ng Messenger group chat, Google Meet, Google Classroom, at Zoom meeting. Kinakailangan lamang na meron silang FB at Gmail accounts, Google Meet or Zoom application. Depende sa napagkasundan ninyo at ng inyong subject teacher. Habang isinasagawa ng mga bata ang pag-aaral at pagsagot sa mga modules, ang mga guro ay patuloy sa paggawa ng mga supplemental learning materials or karagdagang gamit sa pagkatuto. Pag-check ng mga modules, pagtupad ng mga dapat isabit sa mga forms, at iba pang paperworks na takda ng kagawaran. Lingguhan ang pagkuha at pagsoli ng modules ayon sa napagkasundan ninyo at ng mga guro sa kung anong pamamaraan ang ipatutupad upang maiwasan ang pagdagsa ng mga tao at ang hawaan ng salot na COVID virus. Tandaan, mga magulang lamang o napiling guardians ang pwedeng kumuha at magsoli ng modules. Bawal ang bata pumunta sa school. Hindi po nating lahat ginusto ang bagong pamamaraang ito ng edukasyon at wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang pagbabago. Ito ay pandaigdigang suliranin at halos ganito rin ang sistema ng nakakaraming bansa. Kung kaya tayo ay magkaisa, magtulungan sa kapakanan ng mga bata upang ang pandemyang ito ay hindi maging hadlang sa kanilang edukasyon. Marami pong salamat sa inyong pangunawa. Muli, mag-ingat po tayong lahat at sundin ang mga patakaran upang maiwasan ang pagkahawa sa COVID-19. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Ginong Rachie J. Daniel, ang School Disaster Risk Reduction and Management Council Coordinator ng Balara Elementary School. Narito ang mga alituntuning dapat sundin at tandaan sa pagkuha at pagbabalik ng mga learning packets. Ang mga learning packets ay maaaring kunin sa paaralan ng mga magulang, guardian o parent representative. Pumunta lamang sa paaralan ayon sa itinakdang araw at oras na nakatalaga. Ang petsa at oras ng pagkuha ay ipapaalam sa pamamagitan ng mga sumusunod. Pag-aanunsyo sa barangay,
pagpaskil sa paaralan, text o tawag mula sa gurong tagapayo, at nakapost sa FB account o FB page ng paaralan. Upang masiguro ang physical distancing, ay may ibibigay pong schedule at oras ng pagkuha at pagbabalik ng mga learning packets batay sa session ng inyong mga anak. Makipag-ugnayan lamang po sa gurong tagapayo. Magdala ng sariling ballpen. Magsuot ng face mask. Magdala ng sariling hand sanitizer at alcohol. Pumila ng maayos at may physical distancing. Habang nakapila, isulat ang mga kaukulang impormasyon sa contact tracer form. Kailangang sagutan ang lahat ng mga impormasyong kinakailangan sa form. Ang forms na ito ay ipamimigay sa mismong araw ng inyong pagpunta. Hingin lamang ito sa gwardya. Ipacheck ang inyong body temperature at ihulog ang form sa drop box bago tuluyang pumasok sa ating paaralan. Pumunta sa pila para kumuha at magbalik ng mga kagamitan. Tandaan, panatilihin ang physical distancing. Meron din pong mga nakalaang kahon para sa mga ibabalik at panibagong learning packets na kukunin. Huwag kalimutang hanapin ang pangalan ng inyong mga anak sa attendance sheet at pirmahan gamit ang sariling ballpen. Kunin ang panibagong learning packets at tumungo agad sa nakalaang exit area. Ang assessment materials ay kasama na sa kukunin ng mga magulang. Maaari ring magtalaga ang advisor ng inyong mga anak ng mga magulang na magiging parent leaders o learning facilitators upang sila ang kumuha at mamahagi ng mga ito sa inyo. Palagiang makipag-ugnayan sa class advisor ng inyong mga anak sa pamamagitan ng text o messenger para sa mga karagdagang impormasyon. Ang pamamahagi at pagbabalik ng mga kagamitan ay batay sa pangkat ng inyong mga anak ayon sa itinakdang oras ng kanilang gurong tagapayo. Pagkalipas ng 1 linggo ay inaasahan na ibabalik ng mga magulang, guardian o parent leaders ng mga pangkat ang mga learning packets, kalakip, ang mga modules at activity sheets na sinagutan ng mga mag-aaral upang makuha ang susunod na learning packets. Inaasahan na magdadala ng mga sariling lalagyan ng learning packets ang mga magulang. Narito ang schedule ng bigayan ng mga learning packets para sa unang linggo ng pasukan. August 20, 2020, Huwebes. Kinder, AM. 8 a.m. to 9:30 a.m. First session. Kinder, AM. 10 a.m. to 11:30 a.m. Second session. Kinder, PM. 1 p.m. to 2:30 p.m. First session. Kinder, PM. 3 p.m. to 4:30 p.m. Second session. Grade 2, 9 a.m. to 11 a.m. Grade 1, 11 a.m. to 1 p.m. Grade 3, 1 p.m. to 3 p.m. August 21, 2020, Biyernes. Kinder, AM. 8 a.m. to 9:30 a.m. First session. Kinder, AM. 10 a.m. to 11:30 a.m. Second session. Kinder, PM. 1 p.m. to 2:30 p.m. First session. Kinder, PM. 3 p.m. to 4:30 p.m. Second session. Grade 6, 8 a.m. to 10 a.m. Grade 5, 10 a.m. to 12 p.m. Grade 4, 12 p.m. to 2 p.m. Narito naman ang regular na schedule ng bigayan at pagsasauli ng mga learning packets para sa sumusunod pang mga linggo. Tuwing Lunes, Grade 2, 9
a.m. to 11 a.m. Grade 1, 11 a.m. to 1 p.m. Grade 3, 1 p.m. to 3 p.m. Tuwing Huwebes, Kinder, a.m. 8 a.m. to 9:30 a.m. First session. Kinder, a.m. 10 a.m. to 11:30 a.m. Second session. Kinder, p.m. 1 p.m. to 2:30 p.m. First session. At Kinder, p.m. 3 p.m. to 4:30 p.m. Second session. Tuwing Biyernes, Kinder, a.m. 8 a.m. to 9:30 a.m. First session. Kinder, a.m. 8 a.m. to 11:30 a.m. Second session. Kinder, p.m. 1 p.m. to 2:30 p.m. First session. Kinder, p.m. 3 p.m. to 4:30 p.m. Second session. Grade 6, 8 a.m. to 10 a.m. Grade 5, 10 a.m. to 12 p.m. At Grade 4, 12 p.m. to 2 p.m. Inaasahan namin ang inyong pakikiisa at buong suporta para sa kaayusan at tagumpay nating lahat. Maraming salamat! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon po ay nahaharap tayo sa pandaigdigang krisis, ang dulot ng pandemya ng coronavirus o COVID-19. Malaki po ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo't higit sa ating ekonomiya. Dahil nga po ito ay pandaigdigang krisis, ang impact nito ay maaaring pang habang buhay. Ang COVID-19 ay nagdudulot po sa atin ng pagkabalisa, takot, at pag-aagam-agam. Ito rin ay may malaking epekto sa ating mga anak na maaaring nagdudulot ng kahirapan sa pagkatuto, kahirapan sa pangkalusugan, kahirapan upang maging ligtas. Ang mga kabataan, gayon din tayong mga nakatatanda, ay nagpapakita ng psychological distress sa iba't ibang kaparaanan. Mahalagang maunawaan natin ang mga nakatatanda o ang mga magulang, ang role model sa kanilang mga anak, kung paano tutugon sa ating mga stressful situation sa ngayon. Ang sitwasyon na ito ay isang pagkakataon sa mga magulang para maipakita ang wastong pagtugon sa mga problema, kakayahan, pagiging malikhain, at pakikipagpalagayan loob sa kanilang mga anak. Natututunan din ng mga bata ang tamang pagsuporta ng kanilang magulang at iba pang kasapi ng pamilya. Sa kasalukuyan, tayo po ay nasa new normal ng ating pamumuhay. Sa araw-araw, kasama na dito ang palagi ang paghuhugas ng kamay, physical distancing, pagsusuot ng face mask, maging face shield, at mayroon na tayong remote learning. Bilang mga magulang, pakatandaan po natin, tayo ay dapat maging impluwensya o model ng peaceful and loving relationship. Our children feels more secure and loved. Kapag tayo po ay may tegang handang makinig, may maayos na pananalita sa ating mga anak, ito ay nagdudulot ng masaya at mapayapang pagsasama ng pamilya sa stressful times na ito. Kapag tayo po ay nagagalit, ang stress po na nararanasan natin dulot ng COVID-19 ay nakahihikayat o nakapagbibigay sa atin
ng kaagarang galit at ito po ay nakakaapekto sa ating mga mahal sa buhay. Sa panahon po ngayon, ang mga kabataan ay humaharap sa makabagong hamon ng edukasyon. They feel like they are isolated dahil sa pagsasara o di pagpunta sa school. Bilang mga magulang, ano po ang dapat nating gawin? Una, maglaan po tayo ng oras sa ating mga anak. Ito po ay libre lamang. Kapag ito po ay ginawa natin, mararamdaman ng mga bata ang pagmamahal at ang pagiging secure. Nagpapakita pa rin po ito na sila ay importante sa atin. Pangalawa, kailangan po natin na maging positibo. Kung ano po ang gusto natin gawin ng ating mga anak, kailangan po gumamit po tayo ng mga positibong pananalita. Kapag tayo po ay nakikipag-usap sa kanila o may gusto po tayong ipagawa. Kapag tayo po ay sumisigaw, ito po ay nagdudulot sa atin at sa ating mga anak ng mas marami pang stress at galit. Kung ano po ang ipinapakita natin sa ating mga anak, sila po ay natututo. Natututo sa atin dahil tayo ang kanilang modelo. Sabi nga, dapat maging kalmante tayo. Matuto tayong mag-manage ng ating stress. Tandaan po natin, hindi po tayo nag-iisa. May laan po na pahinga at matutong makinig sa ating mga anak. Huwag po tayong matakot pag-usapan ang tungkol sa COVID-19. Maging open po tayo at makinig kung ano po ang nalalaman ng ating mga anak tungkol dito. Maging totoo rin po tayo sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa, ng ating barangay, ng ating pamilya patungkol sa COVID-19. At higit sa lahat, maging supportive po tayo sa mga sitwasyon sa ngayon. Ano-ano po ba ang mga practical ways para magkaroon po tayo ng good mental health? Una, kailangan po natin magkaroon ng connection sa ating mga relatives and friends. Nakapagbibigay po ito ng mainam na social outlet. Sumunod po, dapat po tayong maging creative with discovering new activities or hobbies. Kapag tayo po ay abala sa mga gawain at sa ating mga anak, nakapagbibigay po ito ng positibong pananaw kaysa negatibong damdamin. Ask a trusted person for help. Kapag di na po natin makayanan ang problema, maaring makatulong sa atin ang mga taong pinagkakatiwalaan natin. Ngunit higit sa lahat po, ang pagharap sa kasalukuyang krisis ay malalampasan natin kung si Kristo ang lagi nating kasama. Kilalanin natin si Kristo bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Humingi po tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan at taus-puso tayong magtiwala sa Kanya na Siya ang lulutas, Siya ang gagabay, at Siya ang mas dakila sa anumang pandemya na nakapaligid sa atin. Muli po, maraming salamat. Ako po si Ginang Shirley Villanueva, ang inyong guidance teacher.
ngalan ng Paaralang Elementarya ng Balara, taos-puso ang aming pasasalamat sa inyong pakikiisa sa mahalagang gawain ngayong araw. Muli po ninyong pinatunayan na kayo ay aming kasanggang tunay. Bilang pagtatapos ng ating orientation, nais ko pong ipahayag sa inyong lahat na mula noon hanggang ngayon, ang Paaralang Balara ay patuloy na nagsisikap at magsisikap upang maihatid ang edukasyong dekalidad sa kabataang pansol at karatig barangay na abot ng serbisyo nito. Ngayong panuruang 2020 at 2021, habang patuloy tayong hinahamon ng panahon, muli po nating patunayan ang pagkakaisa, pagbibigay suporta, inspirasyon at pagpapahalaga sa kinabukasan ng ating mga anak. Higit kailanman, ang suporta ninyo sa panahon na ito ang pinakamatibay na sandigan upang maisakatuparan, maipagpatuloy at mapagtagumpayan ang hamon sa edukasyon ng ating mga anak. Muli, maraming salamat. God bless at mabuhay po tayong lahat.